Unless naman to be born again, nag-born again na kayo. Eh hindi naman kayo pinatutungkulan dun eh. Yung born again is a sacramental tradition of the apostles na gaganapin sa loob ng tunay na iglesia. At yun ang bautismo. Kaya ang sabi ni Kristo, 28:19 ng Mateo, yumaon kayo sa bawat bansa at gumawa ng alagad at sila'y inyong bautismoan. At yung bautismo, sabi sa 3:5 ng 1, yun yung pagkapanganak sa tubig at spirito. Kaya itong mga born again na ito, palsipikado. Walang ambag sa Biblia, walang ambag sa pag-canonize, walang ambag sa selection, walang ambag sa translation, wala silang ambag sa lahat. Ayan, magbigay ka ng exact verse na nagsabi na wag nang magbigay ng tithes. Ngayon, kung hahanapan mo kung letra por letra, kontra ka sa aral ng mga apostol, kapatid. Tormato. Bakit? Dahil ang pangangasiwa ng mga apostol in 2 Corinthians 3:16, hindi na sa titik. Eh kung hahanapan mo ko ng titik, faith alone, hahanapan mo ko letra por letra na sinabi ng Diyos, oy, wag na kayong mag-tithes. E lalabas ka, kontra ka dun sa ipinangangaral ng mga apostol. Bakit? Dahil ang pangangasiwa ng mga apostol sa 3:16 ng 2 Korinto, hindi na sa titik. Bakit? Sapagkat ang titik ay pumapatay. Ngayon, logically speaking, biblically speaking, reality speaking, o sasabihin ko ulit, yung inutos ng Diyos sa 4:4 ng Malakias, na alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Isa doon sa utos sa Israel, doon sa mga saserdote at Levita, yung nasa 3:10 ng Malakias na paborito ng mga pastorutot ng born again. Ano? Na magbigay ng ikapu, san inutos sa mga saserdote at Levita. Ngayon, dumating na ang panahong Kristiyano, wala na tayo sa panahong mosaiko, sabi sa 7:12 ng Hebreo, sa ng palitan ng pare ay kinakailangan palitan ng kautusan. Ngayon, ano yung pinalit na utos? Kailangan pa rin bang mag-tithes? Sabi sa 13:39 of Book of Acts, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ibig sabihin, yung utos sa bagong tipan yun ang dapat nating sundin. At yun yung nasa 9:7 ng 2 Korinto. Na ano? Na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. At kung yan may utos, wala kayong karapatan sumunod yan, mga born again, dahil hindi naman kayo nag-compile ng Biblia. Wala kayong inambag. Wala kayong inambag sa pagbuo ng Biblia. Dahil ang nag-compile, nag-canonize ng Biblia ang Catholic Church. May inambag ba ang pastor ninyo? Kahit ang ninuno ng mga pastor ninyo? May inambag ba? Wala. Dahil yung collection at selection, nag-umpisa yan 150 AD, 340 AD. Yung canonization naman, 393 AD hanggang 397 AD. At yung translation, 405 AD. Yung verse and chapter, 1230 AD hanggang 1490 AD. Ang mga naglagay ng verse and chapters, Catholic Bishop Langton and Santo Caro divided books by chapters, while Saint Pingon divided the chapters into verse. Catholic Church ang nag-canonize. Catholic Church ang naglagay ng translation. Catholic Church ang nag-collection ng translation na mula sa mga apostol, isinulat nila yung mga nakita at narinig nila, una tres ng unang wat, nagpasa-pasa yan, nagkaroon ng apostolic succession, at ang Catholic Church ang nagay ng chapters and verses. Therefore, ang Catholic Church ang nag-compile ng Biblia. May inambag ba kayo mga born again? Wala. Kaya wala kayong karapatan dyan. Wala kayong karapatan dyan. Wala kayong karapatan. Kahit man lang bumasa kayo, wala. Dahil walang inambag ang simbahan ninyo at mga pastor ninyo sa pag-canonize, selection, compilation, at paglalagay ng chapters and verses sa Biblia. Ang ginawa lang ng pastor ninyo, kumuha lang ng Biblia, nagbasa lang, oh, ito ika. No. Ayan ika, sabi sa 3:6 o 3:5 of John. Unless naman to be born again, nag-born again na kayo. Eh hindi naman kayo pinatutungkulan dun eh. Yung born again is a sacramental tradition of the apostles na gaganapin sa loob ng tunay na iglesia. At yun ang bautismo. Kaya ang sabi ni Kristo, 28:19 ng Mateo, yumaon kayo sa bawat bansa at gumawa ng alagad at sila'y inyong bautismoan. At yung bautismo, sabi sa 3:5 ng 1, yun yung pagkapanganak sa tubig at spirito. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Kaya itong mga born again na ito, palsipikado. Walang ambag sa Biblia, walang ambag sa pag-canonize,
walang ambag sa selection, walang ambag sa translation, wala silang ambag sa lahat. Pasok, Tor, ina-add na kita. Ayan. Hello, Brad. Yes, hello. Anong relihiyon mo? Pastor ka ba? Yes. Pastor ka. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, sabi mo kanina, utos pa rin ang pagpapaikapo sa panahong Kristiyano, tama? Tama. Tama. Tanong ko sa'yo, saan nakapaloob? Tanong ko sa'yo, saglit lang kapatid, kung talagang totoong Kristiyano ka, handa ka dapat sa pagsagot. 3:15 ng unang Pedro. Na handa dapat sa pagsagot. Pag akit mo pa lang, ayaw mo nang sumagot eh. Eto, tanong ko sa'yo, saan nakapaloob yung 3 Gs ng Malakias? Sa panahong Kristiyano o panahong mosaiko? Hanggang ngayon. Hindi, ang tanong ko sa'yo, pumili ka dun sa dalawa. Huwag mong sabihin hanggang ngayon dahil wala naman ako dun nilagay sa tanong kong hanggang ngayon. Tingnan mo, sumagot ka muna. Tanong ko sa'yo, yung 3 Gs ng Malakias, alin yung subject of the sentence o yung tinutukoy doon na kumuha ng 10 bahagi? Tanong ko sa'yo, sa panahong mosaiko o sa panahong Kristiyano? Sa panahon ng mga Hudyo. Tanong ko, wala akong sinabing Hudyo. Sumagot ka doon sa tanong ko. Huwag kang sasagot ng hindi ko tinanong. Mapapahiya ka, kapatid. Ang tanong ko sa'yo, yung nasa 3 Gs ng Malakias, anong panahon yon? O sa anong panahon inutos yon? Sa panahong mosaiko, panahong patriarka, o panahong Kristiyano? Sagot. Hindi. Pumasok ako. Ako muna ang tanong. Sumagot ka muna sa tanong ko. Program ko ito, kapatid. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa iyo maliwanag. Yung nasa 3 Gs ng Malakias na kumuha ng 10 bahagi, saan nakapaloob na panahon yon? Sa panahong Kristiyano, panahong mosaiko, o panahong patriarka? Sagot. Sa panahon yan ni Moses. Ayun, salamat. Ngayon, kung ito'y nakapaloob sa panahon ni Moises, sabi ni Pablo sa 13:39 ng Gawa, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Tama ba itong isinulat ni Pablo o ikaw yung tama? Ako ang tama. Kasi nasa Bible yan. Ulit ang tanong. Sabi mo kanina, ipit na eh, kaya sinabi niya ako ang tama eh. Tuso talaga itong pastor na ito, ano? Sabi mo kanina, utos ito sa panahong mosaiko. Ngayong utos ito sa panahong mosaiko, anong panahon na ngayon? Panahong mosaiko o panahong Kristiyano? Sa panahong Kristiyano. Ayun. Ngayon ang sinasabi mo. Ngayon, kung ngayon ito ay nasa panahong Kristiyano, sino ang dapat nating pakinggan? Sabi sa 17:5 ng Mateo, si Moises o yung sinisinta kong anak na sinasabi ng Ama o kundi si Kristo? Sino? Si Moises o si Kristo ayon sa 17:5 ng Mateo? Si Kristo at si Moses ang pakinggan. Okay. Sabi mo kanina, si Kristo at si Moises, tinatanggap mo ba ito? Yes. Okay. Kung tinatanggap mo si Kristo at si Moises, ngayon, sinong mas matalino sa inyo ng Ama? Ang Ama na nagsasabi sa 17:5 ng Mateo na itong sinisinta kong anak si Kristo, siya ang inyong pakinggan, wala namang nakalagay na Moises, o ikaw na naglagay ng Moises? Sino mas matalino sa inyo ng Ama? Ikaw o ang Ama? Sagot. Ang Ama na nag-utos kang Moses. Ayun, salamat. Ngayong sinasabi mo na ang Ama ang mas matalino, ibig sabihin, tama itong nasa 17:5 ng Mateo, ang dapat pakinggan si Kristo, hindi si Moises. Tinatanggap mo ba? Yes or no? Tama lahat ang sinasabi ng Biblia. Ayun, tama. Salamat. Sa makatwid, tinatanggap mo, tama rin ang sulat ni Pablo sa 13:39 ng Gawa na hindi na kayo aariing sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Tama ba itong sulat ni Pablo o hindi? Tama, pero wala siyang sinasabi ayun, na tithes. Salamat. Okay, salamat. Umamin. Okay. Kain na po muna kayo, pastor. Okay na. Umamin. Tinatanggap niya naman pala doon sa 17:5 ng Mateo, ang dapat pakinggan si Kristo.
At kung si Kristo ang dapat pakinggan, pakinggan rin natin yung tinuruan ni Kristo. Bakit? Dahil sabi sa 1:12 ng Galacia, lahat ng sinasabi ni Pablo isinusulat niya galing yun sa karunungan ni Kristo. At isa doon, yung nasa 13:39 ng gawa na na hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sabi niya, tama daw yon. Tama! E di hindi na utos ang ikapu. Ay, nako. Pastor, ewan ko, ba't ka nagpastor, kapatid? Umaamin yung pastor. Ay. Kaya yung mga miyembro ni Pastor Tor, mag-isip-isip na po kayo. Ay, nako. Pinutol ang live. Hoy, hindi ko pinutol yung live. Naka-live pa rin ako, Pastor Termoto. So ayan po mga ka-Qers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.